Okay, good day mga ka-FBS. Ngayon is ipapakita ko sa inyo yung update natin for today kung ano yung ginawa natin. So, meron kaming mga pinuntahan, nag-request na makipagkita daw kami kasi gusto daw nilang makita ako in person kung legit pa daw na naglalakad ako ng registration. So, sa ngayon, ipapakita ko sa inyo yung travel namin papunta sa kanila and then yung mga napag-usapan. So, meron pa nga akong isang client na hindi nakuhanan dahil nga nalobat yung aking camera. Pagdating ko dun sa location, hindi ako nakapagpalit ng bago. So, yun, para hindi na tayo matagal. So, ito na po yung video yung sinasabi ko sa inyo. Okay mga ka-FBS, for this vlog, pupunta muna tayo doon sa notaryo. Kasi bago tayo maglakad ng mga business registration, kailangan muna natin ng special power of attorney na galing sa taxpayer. So, yung mga requirements naman na naibigay na at nalakad na naman yun. So, kukunin lang natin yung papers kasi sabi na pirmahan na daw ng lawyer. So, ngayon, papunta kami ng 13. So, itong mga biyahe namin, ita-timelapse na lang namin yung iba kasi di naman namin pwedeng ipakita lahat to dahil haba yung minuto ng video. Yun, nakuha na nga namin yung special power of attorney na binigay ng taxpayer. So ngayon, pupuntahan namin yung dalawang client na gusto makipag-meet up sa amin. Yung isa, gusto niya kasing ibigay yung papel ng personal kasi gusto daw niya makita kung legit daw kami na nag-aasikaso ng business registration. And then yung isa naman, marami daw siyang itatanong tungkol sa kanyang business kasi nasa commercial space daw siya. So, pinagbigyan ko silang dalawa since sila lang naman ang lalakarin ko. And then, nandito kami sa 13. Nakalimutan ko magsuot ng gloves. So, iginhilid ko muna dito sa may gilid ng Walter. Pero, itong anong to, bawal sana ito kasi ano to likuan ng mga sasakyan. So, hindi ka dapat ihinto dito. Pero, late ko na napansin. Yan, nakapagsuot na ako ng gloves muna dito sa gilid. So ito, bibiyahe na kami papunta sa Molino. Ganito kasi magiging ruta namin. So mauuna muna yung Molino 1 kasi meron daw sila, aalis daw sila sa bandang hapon. So, sila muna ang inuna namin. And then, yung namang nasa Lancaster is gagabihin naman daw. So, syempre, kung sino ang mas mauna, di dun tayo. So, lahat ng video namin dito, ipapakita namin sa inyo, naka-timelapse na po ito. Naka-hyper timelapse na para hindi makapag-consume ng malaking oras. Pero ipapakita namin dito yung ipapakita namin yung mga ruta na dadaanan, yung mga lilikuan, at saka yung mga saradong kalsada para alam nyo din pagka kayo ang babiyahe palabas ng Maynila. Pero di mo kami lalabas So dito lang kami sa Molino 1, Barangay 1. Barangay Molino 1, Bacoor, Cavite, at saka dito lang sa Imus sa Lancaster. So makikita nyo, palampas na kami sa Gregorio. Nakalampas na rin kami ng McDo ng Hugo Perez. So, dito pala malapit yung residence ko sa Hugo Perez. So, lampas na kami dyan. So, lalabas na kami ng papuntang Arco ng 13. So, Arco ng 13 ito. So, goodbye 13. Welcome General Trias. Kasi ang dadaanan natin kasi is yan, naka-hyper time-lapse. Ang dadaanan kasi natin dyan is pagdating natin ng Walter, yung kakaliwa tayo, kakanan, tsaka kakaliwa uli para diretso na tayo sa Arnaldo Highway. Ang alam ko, Arnaldo Highway ang tawag nila rito. So, nung time na nagbabiyahe kami, sobrang traffic, pero dahil naka-hyper time-lapse na ito, so mabilis kunwari ang biyahe namin. Pero traffic po nito, nagmamadali kami doon sa pupuntahan. So, ito naman, itong lugar na to is medyo binagalan ko para makita nyo yung mga key place pagka nagmamapa kayo. So, ito yung bagong place ng trabahuhan nila. So, ito, madadaanan natin yung
yung village dito na dalawa. Ang tawag nila dito is yung Barangay Santiago. Barangay Santiago na ito ng General Trias. So, dito merong service road na madadaanan ng lahat ng papunta ng Imus, papunta ng Bacoor, papunta ng palabas ng Maynila. So, ipapakita ko sa inyo, naka-timelapse yan. So, dire-diretso lang naman yan. Wala naman ano dyan. Basta, ang tina-timelapse lang namin ay yung mga dire-diretso lang. Pagka may mga lilikuan, medyo binabagala namin or wala siyang ano. Katulad nito. So, nag-ayos muna ako ng mapa kasi ang sinasabi ni Google is Kumanan. Pero pupunta kasi kami ng Molino 1. So, dapat kakaliwa kami. So, ang pinapadaan kami ni Google doon sa likod ng Vista Mall. And then, nag-reply ako doon sa taxpayer na sabi ko is medyo malayo pa kami. Kasi nais ko uli yung mapa. Das dito nakikita niyan intersection yan ng dito ang tawag ito ipapunta na to ng open canal. So pag kumaliwa ka, open canal, and then kapag kumanan ka, papunta na yan ng Vista Mall, pataas na Sunnybrook, pataas ng Pure Foods. So dahil sa Molino kami pupunta, kumaliwa ako. Mali ang Google Map eh. Kasi ang gagawin kasi ng Google Map dyan, padadaanin ka doon sa may Vista Mall. Doon sa tapat ng Vista Mall, may kalsada doon. Pero ang labas din doon is open canal din. Pero malayo at saka crowded ng mga subdivision doon. So nakikita nyo yung araw-araw na biyahe namin pag pupunta sa inyo. May traffic, masasalubong ng truck. So ito na, nandito na tayo sa open canal. So, tapos na po pala ang construction dito. Nung dati kasing dumadaan ako rito, under construction. So, ngayon tapos na po. Passable na sa mga sasakyan. So, ngayon, dire-diretso lang tayo. So, welcome Imus na. So, yun po. Dito po ako nagkaroon ng hesitation. Kasi alam ko parehas yung daanan dito. So, pwede kang kumanan, pwede kang kumaliwa. Pag kumanan ka kasi dito, dudulo ka pa doon sa may arco, sa may basketball court. Tapos kakaliwa. Pagkaliwa mo doon, lalabas ka sa highway. And then, kakaliwa ka pabalik ng Daang Hari. So, napagdesisyonan ko na lang na kumaliwa. Papunta dito sa Green Mark. Green Mark Extension, Green Place. Dito po kasi meron silang service road, kung tawagin nila, or bypass. Tingin ko bypass road po ito na, ayan. Makikita nyo po dyan na pagdating ko po doon sa may likuan, kasi may likuan dyan eh. Ayan, may likuan po sa village nila. So, hindi ko na po hiniper time-lapse po dito. So, yan po talaga, dinadaanan po yan sa mga gustong dumaan sa Daang Hari. May mga daanan po kasi dito. Ang alam ko is ito yung Green Place. So mag-aayos lang ako ng mapa at saka ng sounds na pakikinggan namin. So dito, papakita ko sa inyo kung ano yung mga dinaanan ko. Palabas ng open canal, papasok ng Daang Hari. So itong village na to is pagbago ka is medyo nakakalito. Nung bago ako dito, siguro mga ilang beses ako naligaw. Pero dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung mga kalsada. Hindi ko na siya time lapse para makita nyo ng malinaw yung kalsada. So, pagdating nyo dito sa unang kanto, pagpasok nyo dun sa likuan, unang kanto dyan, meron kayong makikita ng paliko. So, yung kanan na yun, meron siyang tinda, may kantin na nagtitinda ng pares. Ayan, makikita nyo yung landmark na yan. Tapos may bahay na may kulay pulang bubong. So liliko kayo dyan, kakanan kayo. Tapos dire-diretsuhin nyo lang yan. Yan, may makikita kayo dyan na basketball court sa kanan. Diretso lang. Diretso. Tapos pagdating nyo po dito po sa may dulo, kakaliwa po kayo. Kasi yung kanan yan is Green Place. Pagkakaalam ko, Green Place yan, tapos dead end. So diretsuhin nyo lang po papuntang Green Mark. Ang nandyan po is Green Mark 2, Green Mark, tsaka yung Green Mark Extension.
So, yan po. Yung Green Mark 2 nadaanan na natin. So, doon tayo sa Green Mark. Tsaka sa Green Mark extension. Pagdating nyo sa kantong to is kakanan kayo ulit. Diretso lang po kayo. May makikita po kayong guardhouse sa dulo na sira. Yan. May guardhouse po dyan sa dulo na sira. At hindi pa yata napapagawa ng homeowners. Green Mark extension yung may sakop dyan. So, tataas po kayo. Sa kaliwa ay mayroong Gasco gasoline station. So, dito, pero tong kalsada na ito ay nakasara. Pero since pag dito ka lumabas sa Green Mark, tatagusin mo lang tong barrier na to. Didiretso ka ng konti kasi bawal pumasok doon sa no entry yung both sides. Under construction is yan. So, diretso lang. Then, kakanan ka dito sa village na to. Di ko alam kung anong tawag dito. Pa-comment na lang kung anong village to. So, dito ako naligaw nung una kasi sa dead end ako napunta. So, dito sa video to, papakita ko sa inyo yung tamang kalsada na pwede yung daanan. So, pagdating nyo ng circle, kakanan kayo ng konti. Kasi yung diretso, hindi pwede dahil one way yon. So, kakanan kayo ng konti. Kakaliwa kayo, may signboard dyan na one way. Diretsuhin nyo lang yan. Tapos, sa dulo po nyan ay basketball court. Pagdating nyo po sa basketball court, may dalawang signboard. So, kaliwa po kayo. Kasi yung kanan, nalikuan ko na yan. So, dead end po yung dulo nyan. Tapos, kanan. And then, diretso lang. Dire-diretsuhin nyo lang po yan. Yung medyo marami lang hams. Diretsuhin nyo po yan. And then, kakaliwa po kayo sa dulo. Sa dulo po nyan, mayroong kalsadang pakaliwa. Kaliwain nyo lang po yun. Tapos, diretso na po yun sa daanan ng Dasma Sabong Dasma yata po ang pangalan ng kalsada na yun. So, yan, diretsuhin nyo lang po. Kasi dito po yung ginagawang pinaka-alternative route ng mga gustong dumaan ng Daang Hari. No, diretsuhin nyo lang po yan. Sa dulo po niyan is yung Sabang Dasmariñas road papunta ng Imus. So, pakitama na lang po ako kung anong pangalan ng kalsada na yan. Yan kasi yung kalsada na yan, yung alternate way kung ayaw mong dumaan ng Aguinaldo Highway. Medyo traffic din dyan, lalo na pagka school days. Pero at least dito, pagka hindi naman school days or yung sem break, maluwag-luwag ng konti ang kalsada dyan. Ito po, tingnan nyo pong maigi. So, kasunod po yung kotseng puti. And then, kakaliwa po ako. Kasi siya kakanan, siguro pupunta po ng Dasmariñas yun. So, tayo po ay kakaliwa. Kakaliwa tayo. Pero, hindi natin sasagadin yung kalsada. Hanggang doon lang tayo sa may baba ng overpass na ginagawa dyan sa may open canal. So, yan, diretsuhin lang po. Yan. Tapos, makikita nyo po dyan sa pinakadulo yung overpass na ginagawa. Yan po yung overpass na hindi pwedeng daanan. Tapos, may mali po akong nagawa dito. So, hindi ko nabasa na one way pala. Hindi ko siya nakita kasi nagmamadali nga ako. Ayan, one way. So, dinaanan ko pa rin kasi nga nagmamadali. Pero, bawal po yun. So, hindi naman siya hindi siya dapat daanan. Pero minsan, pagka inaalis nila, pinapadaan naman ng enforcer doon kung motor lang naman. Pero in the process po, bawal. So, dito po, nandito na ako sa Daang Hari. So, dire-diretso lang po ito. Kasi taga Molinoan po yung kausap ko, so dito po ang kalsada niya. So, makikita nyo po, may luwag-luwag po ang biyahe namin papuntang Molino. So, ito po ang tawag dito is yung sa Bermosa. Parang sa Ayala Mall. Ito po, nandito na tayo sa Molino proper. Papunta po ito ng Molino. Molino Road po ito. So, may ginagawa po yata ang Maynila na pipe.
Kaya nagka-traffic. Then, dito po ito to. Pagkatingnan nyo may dito. Ito yung overpass. Yan. So, diretso po tayo kasi yung kaliwa nun ay papunta ng Maynila. Diretso po. So, ngayon, mararating na natin yung ating client na flower arranger. Tao po. Dito. Ako po yan, sir. Yan ha. Hi, ma'am. Ito po yung tingin. Pero puro Xerox po yun. Okay po. Okay na po yan. Tapos po yung... Married kayo po, no? Opo. Okay, sige na po. Tapos po yung kanya. Tapos ma'am, yung basic info na lang, i-chat nyo na lang po sa akin, ma'am. Kala ko naman commercial space. Okay lang, tama yung ginawa nyo. Karoon din na kayo mag-ano ng extra... Opo. Tapos po doon payment yun, sir. Apo. Ma'am, naka-ano tayo, ma'am, ha? Naka-bodycam kasi ako. Pero hindi ko naman tiyan, i-edit ko pa ako. Ano pong gagawin? Hindi, baka para lang alam nyo kasi kaya yung, di ba, mga client ko pinopost ko kasi Opo. tapos naka-blurred naman sila. Baka lang kasi magkamali ako ng edit eh. Okay naman yan. Para makita naman ng iba na legit talaga kami nag-aasikaso. Pero dito na kayo nakatira din, no? Ano? Opo, dito po. Tas dito rin yung business niya na ano. Wala kasi ano. So okay, dito pinapaliwanag ko sa kanya yung mga gagawin namin sa registration fee. Inabot na rin niya yung down kasi kailangan may down bago yung proseso. And then diniscuss ko sa kanya yung mga documents, yung mga kailangan namin para sa business registration. Sige ma'am, thank you po, no? Dito po. Para may lagayan ako. Sige po, sige po. Okay lang. Wala rin mo kong lagahin doon. Ayan. Sige ma'am. Thank you po. Nagbablog na po kasi ako ngayon para sa mga, di ba, syempre, para proof po. proof na talagang pinupuntahan namin. Kung kaya namin puntahan. Kasi may mga time na hindi naman namin kayang puntahan yung kliyente. Wow, Quezon City eh. Hindi namin mapuntahan agad. Pero pupuntahan namin, i-schedule. Pero kayo, kay Cavite lang, puntahan namin kayo. So, ganun na lang ma'am, ano. Thank you po, no. Gusto mo akong picturean mo? Hindi, okay lang po. Okay na. Naman po sa... Sige. Nakita ko naman po kayo. Sige po. Thank you po. Nasaan pala si sir? Gusto na ako makita eh. Kaya sir, nagkita na tayo ha. Basta mama, ito naka-bodycam kasi ako for vlogging purposes na ibang client ko, no? Sir, para di ka magduda ha. Sige sir. Thank you. Hindi mas maturo na eh. Hello, so now tapos na kaming magpakita sa client. So ngayon yan, galing kami dito sa bayan ng dito sa Buhay na Tubig. So di ko na pinilm yung ano kasi malulobat na ako. Pumunta kami ngayon doon sa tambayan namin dito sa Shell Bacoor. So dito ang daan namin. So mamaya sasabihin ko sa inyo pag nandito kami. Lobat na kasi ako. So mamaya tingnan natin kung i-update ko sa inyo yung mga nangyari. So ito na, confirm na po yung client. So pupuntahan namin siya by 6:30. So ang oras ay 5:26 pa lang. Biyahe na kami doon. So mamaya update ko kayo
para doon sa pupuntahan namin. So dito sa may Donlo, sa may gilid, mayroon diyang iskinita. So may shortcut diyan papuntang Imus, Bayan at Lancaster. So yun wala pa yung kausap ko. So mag-ano muna kami sa McDo. Antayin namin yung chat niya. So order muna ako. Yeah. Ano orderin? Ha? Sunday lang siguro, tsaka french fries. Sige, yun lang. Yung simple lang kasi may usap tayo doon. Oo, yun lang. Gusto pa kasi ako yung Sige. Sama ka na sa vlog, ha? Sama ka na. Sige na mo ako! Ayaw mo kasi sumama dito. Dapat sumasama ka na dito, oh. Ayaw maging vlogger. So, mabibili muna tayo sa McDo, no? Let's go. Let's go McDo, Philippines. So, dine in. Dahil nagkape na kami kanina. So, dalawang Sunday. Pukart, tapos french fries lang. Large lang. Okay. Ano mo ba yung Gcash ko? Ay, yun lang. So, walang Sunday at saka ano. Anong bibilin ko? Yun, so walang Sunday at float. So wala namang McDo, walang Sunday price. Punta na kami dito sa client, nagpahinga na lang kami dito sa McDo. Since wala naman silang Sunday at saka wala na silang cock float, so nakakain na naman kami. Yun lang naman sana yung habol namin, so wala. So yun, wala muna kami sa client. Yun, so dito inabot na kami ng traffic kasi intersection to ng Arnaldo Highway. Doon pa sa kabila yung pupuntahan naming subdivision. So pagpunta namin sa malaking circle, kakanan ka.
Pero pwede ka rin naman kumaliwa. Kaso almost same lang naman yung dadaanan. Mas marami lang paliko-liko dun sa kaliwa. Dito, diretso lang. So dito ay numpisa na namin kontakin yung may-ari dahil naliligaw kami sa subdivision. Napag-decision na lang namin kausapin yung wardya sa gate. Daw sir, tanong lang, saan dito yung Woodcrest 2? Anong sadya natin doon, sir? Wala po kami street yung Woodcrest 2 po na ay nasa loob ng kukuha ng documents. Anong block yun, sir? Black ano siya? Black. Inalis ko na yung address. Woodcrest 2. Oo. Tumbok, sir. Kaliwa. So tapos ko na pong kausapin yung client dito. Nalobat niya po yung camera ko as I mentioned dun sa introduction ko. Hindi ko na na-film yung nagkita kami. Then yun nga, napag-usapan namin na pag any problem sa kanilang commercial space dun sa kanilang contract office, PM ko lang siya. Dito sa scene na to, nagmamadali na kami umuwi kasi eventually this is mga mga 9 PM na ng gabi. Kailangan naming makarating sa 54B ng at least 5 AM kinabukasan. So kaya ito, nagbabiyahe na kami makauwi agad kasi magpiprepare pa kami ng documents ng mga nakuha naming client. So pagdating mo dito sa may likod ng DB Mart, kakanan ka. Ito na yung shortcut papuntang 13. Then, diretsuhin mo lang yan. Lalabas ka doon sa may Governor's Drive. Marami namang public road naman to. So, para lang sa ma-educate yung iba na sa dinadaanan namin. So, dito, ang pinaka mabilis na daanan kung uuwi ka ng 13. Ang labas mo dito is Manggahan Walter. So nagmamadali na nga kami at wala na kaming oras, so tulog pa kami. Kasi kailangan before 5 AM makabiyahe na kami papuntang RDO 54B. Kaya nga ang gusto ko sana is isend na lang muna sa akin yung documents. May process muna, saka na lang may hatid. So malapit na ako sa aking residence. Tutuloy ko na lang sa bahay. Okay, we're back. So nakita nyo naman yung mga biyahe namin from afternoon, after lunch, hanggang makauwi kami. So hindi ko na rin pinilm yung hanggang makauwi kasi nga meron kaming limited storage lang dito sa camera namin. So yun, nakita nyo na kami talaga yung pupunta. Basta kaya namin kayong pupuntahan namin kayo. So, chat lang kayo, puntahan namin kayo. Lalo na kung taga Cavite lang kayo. So, within this week, mapupuntahan namin kayo kung talagang gusto nyo. Kung talagang kung wala talaga kayong, kumbaga, kung gusto nyo makita talaga, kung legitimate kami. Pero since nagpapakita naman ako ng mukha ko araw-araw dito sa Facebook page ko, at the same time naman, pag nagre-report naman ako sa inyo kung ano magiging problema, magsasend ako ng pictures, send yung mga small videos na nag-aasikaso ako ng papers ninyo. Pero pinagbigyan ko yung dalawang client ko na gusto akong makita. So, yun, pinuntahan ko sila today. So, expected na mamaya is pupunta kami ng 54B para i-apply yung mga registration nila. So, Ma'am Water and Pebbles po, sasabay ko na po yung inyo kasi hindi na po talaga sila nag-reply. So yun, mamaya magpipilm kami uli kung pagpunta namin ng 54A. So ngayon, pahinga na muna kami para may konting tulog pa. So this is Brian, mga ka-FBS. Good night, good day. Kung sino may mga nakikinig sa akin yan, good night and good day. See you again mamaya. So, bye-bye.